Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Medyo delikado sa pagkaintindi ko sa post na ito is nanganganib siya na mabigyan ng panibagong warrant of arrest. Sabi niya, 13 minutes ago, kapopos pa lang niya, busy mga taga NPS ni Padulyon. Ano yung NPS? National Prosecution Service. Sila mismo nag-file sa OCCs. Hindi ko na alam ang meaning ng OCCs. Kaya lang ito yung pagsampa ng kaso sa korte mula sa piskal. Hinihintay ma-raffle para makakuha sila ng warrants of arrest sa Friday. So today is Thursday. Warrant of arrest on Friday, bukas. So kung iserve ang warrant of arrest sa iyo Friday tanghali or hapon-hapon na, parang imposible na makapagpiyansa ka kagad. Kasi yung pagproseso ng piyansa, it takes mga half day to process. So anong ibig sabihin nito? Mag-i-spend sa kulungan si Attorney Baligod ng Saturday, Sunday. Ang pagkakalam ko, sa dami ng kasong naisampa sa kanila, together with the brave 18 Marines, isa pa lang ang na-monitor ko na warrant of arrest na na-issue laban kay Attorney Baligod, yung kasong isinampa ni Agriculture Secretary Teo Laurel. Dahil sabi ni Attorney Baligod, sinadya daw nila yung nagsampa ng kaso, sinadya nila na mali yung address. So kung mali ang address, hindi matatanggap ni Attorney Baligod yung subpoena, kaya hindi siya nakatanggap ng subpoena, hindi siya nakapag-file ng counter affidavit. So usually yan, kung ang nasasakdal hindi nakapag-file ng counter affidavit, ang piskal pwede niya nang bigyan ng resolusyon yung complaint, either ibasura niya or either iakyat niya na sa korte yung kaso. So ang nangyari dito sa reklamo ni Secretary Laurel, naiakyat sa korte at na-issuehan siya ng warrant of arrest. So pagdasal po natin itong si Attorney Baligod at brave 18 Marines, dahil grabing mga kaso. Na-monitor ko 2 weeks ago ata, sa post ni Attorney Baligod, punta tayo sa Marawi, sabi niya, para sagutin yung reklamo ni Congressman Adjong. Gusto ko sana silang salubungin somewhere, i-host ko sila kasi Mindanao I think this is it's the first time na ang Brave 18 pumunta sa Mindanao. Kailang dahil busy ako, wala akong panahon na i-meet sila. Kaya nag-contact na lang kami ni Sergeant Walter Manalansan. Kaya by the way, salamat sa inyong mga pinadalang tulong. 3 beses na tayong nagpadala ng tulong sa Brave 18. 300 yung dalawang unang padala natin 250,000. Itong pinaka-latest is 114,000. So ilan na yon? Basta 300 plus na. Yon, galing sa mga padala ninyo. At nakakatuwa yung ibang nagpadala, malilit lang na amount, nakakaiyak nga. Sir, yun, nagpadala ng 5 pesos, 10, 15, 20, 50, mga ganun.
Oh, of course, meron ding nagpadala ng malalaki. Kaya lang, marami yung nagpadala ng maliliit na amount na ipon. Kaya, in a matter of, I think 2 months, nakapagpadala tayo ng 364,000. Ang laking tulong na sa kanila yon. Nakausap ko personal. Nakausap ko through phone si Staff Sergeant Walter Manalansan. Nung nag-uusap na kami, sabi niya, "Sir, gusto niyong kausapin si Attorney Baligod?" Sabi, "Bakit? Nandyan sa..." "Oh sir, nandito siya sa isang lugar lang kami." So yun, pinuntahan niya si Attorney Baligod. So nung nag-usap na kami, ay nag-Ilocano na kami. Kasi alam ko, Ilocano si Attorney Baligod. Meron akong kaibigang abogado, pinsan buo niya, second degree cousin pala. Kaya natutuwa ako na in a way, meron tayong kaparte. Itong laban ng Brave 18 Marines, ang laban nila kasi hindi pang sarili. Naawa ko sa Brave 18 Marines na disrupt na yung normal na buhay nila. Kasi kung hindi sila lumantad, wala silang kinakatakutan ngayon. Ngayon, dahil lumantad sila, anong kapalit? Tinatawag silang kargador, sinungaling, at ang masakit ito yung ang daming kasong kinakarap. Kaya again, salamat sa mga nagpadala. Later on na lang ako manawagan ulit ng pahinga muna tayo sa fundraising. Kaya lang, huwag kayong magtaka, one of these days hingi na ulit ako sa inyong mga voluntary donation. So ipagdasal po natin Attorney Baligod at Brave 18 Marines na ma-issuean siya ng warrant of arrest, no problem, basta wag lang apike. Bailable offense naman ito, mga cyber libel, magagaan na kaso lang ito, kayang-kaya ni Attorney Baligod. Wag lang nilang iserve ng alanganin. Biyernes ng hapon ay wala, makukulong siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Dondon Dadaw nga taga Barangay Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan o gero. So muna gid ni ang gitabang nga yero nga iyang nang giatop. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka utso. So ilan na gyud nga giatop kay tungod lagi kay gaulanan naman sila. Na sige magkaulan din ni sa amoa. So ilan na gyud gidali giatop ang gitabang nga yero. Tungod kay ang atop ani sa una silupin ra gyud. So muna ni ang gitangtang nga ilang atop nga silupin lang nga gipulian sa sin nga gitabang. So atong makita nga maayo na gid ang ilang atop tungod sa tabang nga yero. Una, salamat sa Ginoo og sa naginabang sa sin. Napulian na gyud ang trapal og silupin nga among giatop na nainabangan na gyud mi og sin. Napulian na gyud. Wala na nabidyoan og wala na nabidyoan pag kuan sa sin kay gat ulan na naman so among gitaod na. So pag kuan ninyo ani sa inyong pag-atop, wala na mo naghulat nga makaanhi pa ko para nga kuan i-video kun dili nagdali na gyud mo tungod kay sige og kaulan. Kay magapok man ang kuan. Oo. Kahoy. So magapok ang inyong kahoy. So pila ka bulan nga ay mo nakaatop sa inyong gipatindog nga balay? Mga duwa. Mga duwa man ka kay silupin ra og trapal ang kuan. So ang trapal og ang silupin diretso ra gyud nga nadaot. Yan yung giatop. Kay na kuan naman mga kuan na baboslo na. Boslot na. So karon nga natagaan mo og sin, dili na gyud mo gaulanan. Dili na gyud. Dako ni tabang sa amo kaning sin nga dili na mi gaulanan. So salamat kaayo. Oh, salamat.